Kaya ho, Mary Grace Piatos talagang iyan ang ilalagay. Iba-iba, di ba? Ang dami sinasabing mga peking pangalan. Natural. O hindi nyo ginagamit sentido komunyo eh. Confidential funds nga eh. Kung halimbawa na yan sinasabi nila na code name, okay, patulan natin yan. Then the burden of proof nasa kanila, no? I-shift natin yung burden of proof sa kanila. Pag sinasabi mong alias lang ito, remember, nandun po sa guidelines sa Joint Circular 2015-1 na dapat merong kang logbook. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Tila ata mapapahiya dito itong si Panelo kung makaharap na itong dating opisyal ng COA sa paliwanag nito hinggil sa tamang paggamit ng confidential funds. Bakit ko po ito nasabi mga kabunyog? Dahil po, nagbigay itong si Panelo ng paliwanag kung bakit ginamit ni Sara Duterte ang pangalang Mary Grace Piatos sa acknowledgement report sa pag-disburse ng pera galing sa confidential funds, na hindi rin tumagal ay nalaman ng Philippines Statistic Authority na hindi pala totoong tao. Itong si Mary Grace Piatos, anyway ano po ang paliwanag dito nitong si Panelo, halina't alamin po natin. May paliwanag ang isang dating abogado ng presidente ng Pilipinas sa issue ng pinaghahanap na si Mary Grace Piatos. Si MJ Mondihar, sorry for 1 milyong pisong pabuya ang Kamara para sa makapagtuturos sa kinaroroonan ni Mary Grace Piatos, ang taong pumirma sa karabihan ng acknowledgement receipts sa confidential funds ng Office of the Vice President. Bahagi yan ng investigasyon ng mababang kapulungan sa confidential funds na tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Sa katunayan, ipinahanap na itong si Piatos sa NBI at PNP, pero ayon sa Philippine Statistics Authority, wala namang nakarehistrong Mary Grace Piatos sa kanilang database. Para kay former Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, maaaring sinadya ang paggamit ng pangalang Mary Grace Piatos na wala sa alinmang government database. Ito, MJ, ang mga hindi gumagamit ng utak. Sa tingin mo ba, kung ikaw MJ, ako ang gobyerno, kinuha kita, bibigyan kita ng pera para bigyan mo ko ng impormasyon sa kalaban ng Estado, ikaw ba tatanggap ka ng pera, ilalagay mo pangalan mo? Hindi. Eh kasi sigurado patay ka. Laglag ka. Patay, hindi lang laglag. Papatayin ka ng mga isinuka mong impormasyon laban sa Estado. Sabi pa ni Panelo, pinoprotektahan ng Estado ang identity o pagkakakilanlan ng kanilang informants, pati ang kanilang mga asset, kaya hindi na ito nagtataka pa kung bakit may ganoon mang hakbang ang OVP. Kaya ho, Mary Grace Piatos talagang iyan ang ilalagay. Iba-iba, di ba? Ang dami sinasabing mga peking pangalan. Natural. O hindi nyo ginagamit sentido komunyo eh. Confidential funds nga eh. Batay sa karanasan ni Panelo sa Duterte administration, mahalaga ang anonymity sa larangan ng surveillance at intel operations. Git din ito na kaya gumastos ng gobyerno ng milyong-milyong pondo sa maikling panahon kapag national security na ang pinag-uusapan. At prerogative ng OVP kung paano ito gagamitin ang confidential funds laban sa mga kalaban ng Estado. Kukuha ka ng impormasyon sa mga kalaban. Kanino mo kukunin yan? Hindi sa ordinaryong tao. Walang alam yan. Kukunin mo yan doon mismo sa loob na kalaban. O kaya sa mga kakampi ng kalaban may access. So, kukuha ka ng impormasyon. Eh, hindi bibigay siya ng libre. Kukunin mo yan sa pamamagitan ng pagbayad sa kanila. Isa sa mga kalaban ng Estado ang terorista grupong CPP, NPA, NDF at kapuna-puna na mga tinaguriang legal front nito sa Kongreso o ang Makabayan Bloc, ang mga party list na Gabriela, Bayan Muna at Teachers at Kabataan na naunang tinukoy ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na mga kalaban ng pamahalaan. Ang siya naghain ngayon ng impeachment case laban kay VP Sara Duterte gamit ang issue ng confidential funds. Yan mga kabunyog, narinig po natin ang paliwanag nitong si Panelo na kaya daw gumamit ng imbintong pangalan sina Sara sa pirma dahil daw ito ay confidential at yung pinagbigyan ng pera ay dapat hindi malaman ng tunay na pangalan para daw sa kanyang seguridad. Anyway, ang babaw ng kanyang paliwanag at tila hindi abogado itong si Panelo, nag-aral ba talaga itong ng pagkaabogado? Dapat alam mo na may batas ang napapaloob sa paggamit ng confidential funds. Ito Panelo, pakinggan mo ang paliwanag nitong dating opisyal ng COA at nang malaman mo na may mali sa mga pinagsasabi mo. At kung totoo man itong tao, may kulang na isinumite sina Sara sa kamera na detalye, kaya kaduda-duda talaga ang ginawang acknowledgement report ni Sara.
Maaring maging tunog piloso po yung susunod ko pong tanong, pero baka naman kasi ginagawa din nila ito because of, the very nature of the funds that we're discussing with, which is confidential funds. Maari ho ba nilang sabihin, hindi, code name lang yan kasi nga confidential funds, kasama ito dun sa mismong nature ng funds being confidential. Tatayo ho ba yung ganong klaseng pagrarason, Commissioner? Ay, salamat Carmina. Pinagdag mo ang ating pag-usap. Maganda yung katanungan mo. Kung halimbawa na yan sinasabi nila, yan code name, okay, patulan natin yan. Then the burden of proof nasa kanila, no? I-shift natin yung burden of proof sa kanila. Pag sinasabi mong alias lang ito, remember, nandun po sa guidelines sa Joint Circular 2015-1 na dapat merong kang logbook. Yung Special Disbursing Officer may logbook doon. At doon nakasulat, kung halimbawa man yung pinagbigyan mo ay alias, na andun din yung identity kung sino ang mga taong yan. And as I have said, kung dadaanin na naman nila sa proseso, nasasabihin nila, ay confidential nga ito, meron din tayong proseso dyan, nakapaloob din sa batas. I-declare lang yan as para i-desensitize lang yan ng Department of National Defense. Sasabihin niya, hindi na to security issue as of now. Nakapangitan naman na wala namang sensitive na information on the basis of the program na inattach nila doon. Wala naman silang sinabing may hinahabol silang terrorist or what, so much so na hindi ng dapat security dahil may mako-compromise. Sa tingin ko wala eh. So malinaw yan. Kung sinasabi niyong alias yan, okay, hinahamon ka kayo, shift the burden of proof. Ilabas nyo yung tinatawag nating logbook or journal na nakapaloob din sa guidelines na nakalagay doon ano yung ginamit yung alias at ano yung pangalan. Hindi kasi pwedeng kayo-kayo lang nagkakaintindihan at masasanay na kami, tatanggapin namin na pwede na ang alias. Excuse me. O yan Panelo, narinig mo ang kanyang mga sinabi. Kung ganyan ang iyong argumento, na kwisyo alias lang naman yan, kaya ganyan yan. Ito hinahamon kayo, labas ninyo kung sino yung taong iyan, at dapat meron kayong logbook, na tago-tago, na dapat nakalista din ang tunay na pangalan nitong tao na binigyan ninyo ng alias na Mary Grace Piatos, di ba? Dahil kung wala kayong ipakitang ebidensya, ibig sabihin talagang gumawa kayo ng kalokohan at korupsyon sa ating bayan. Anyway, walang-wala talaga ang argumento mo dito sa dating opisyal ng COA, mas maalam ito kaysa sa iyo. Yan po mga kabunyog na saksihan na naman natin itong kawalang kwentang banat ni Panelo sa pagtatanggol niya kay Sara Duterte. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.